Samantala, para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang epekto sa Pilipinas ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Mike Ricafort, ang Chief Economist ng RCBC. Magandang gabi, Sir Mike. Si Patrick De Jesus ito kasama si Clazel Pardilla ng PTV Ulat Bayan Weekend. Ay, magandang gabi, Patrick at Clazel at sa inyong mga taga-subaybay po. Sir Mike, una nga po sa ating tanong, gaano kahalaga ang katatapos sa state visit ng Pangulo sa Japan at paano po ito dapat natingnan ng mga Pilipino? Importante po yan kasi yung ang Japan ang pinakamaraming, isa, if not the biggest, either yung pagdating sa source ng foreign direct investments, no? Kasi at any given point in time, yung mga foreign direct investments, may kalahati galing Japan out of the total, no? Tapos yung foreign portfolio investments, mga 1/3, no? Yung mga investments sa, sa bonds, lalo na sa equities, mga Japanese kasi mas mataas yung naghanap sila mas mataas na interest rates. For many years ito. Tapos pagdating sa kredito, well, yung Japan din yung biggest na nagpapahiram ng pera sa Pilipinas. Pagdating sa mga iba't ibang bansa, no? More than $15 billion, no? Far second yung yung tulad ng mga UK, US, Singapore. So parang yung mga official development assistance, yung mga tulong ng ibang bansa, no? Yung bansang Japan ang palaging pinakamalaki. Katunayan, yung biggest infrastructure project natin, yung Metro Manila Subway project. That's funded by the government of Japan. So kitang-kita natin yan for many years and decades, no? Parang best friend ng Pilipinas, yung Japan, kahit tahimik lang sila. Pero sila yung may pinakamalaking stake na kumbaga yung tulong sa atin, investment sa bansa natin, yung pati pautang, no? At any given point in time, sila yung pinakamalaki kahit tahimik lang. Kaya napaka-importante po niyan kasi unang-una kasi going forward, no? Marami pong opportunities kasi ngayon, yung mga new frontier investments na tinatawag. Kasi tulad yan, pupunta tayo sa high-tech na industries, no? Mga AI, yung rare earths, no? At iba pang mga related doon, no? Kasi ngayon may Pac Silica tayo, no? So sa New Clark City, that would be ang target niya within 2 years. Masimulan yan. That's 4,000 hectares sa Capacitar-Lac, di ba? Sa New Clark City. So, yan. Tapos pati sa Luzon Economic Corridor. So, consistent yung mga yan. Kasi minsan may first, kumbaga yung mga advantage sa mga nauuna na investors. So, maganda magkaroon sila ng first crack doon. No, sakto-sakto yung timing. Parang wala pang isang buwan yan yung Pac Silica. No? Tapos ni-reaffirm din yung na mga, well, kasi kasama naman talaga yung Japan doon sa Luzon Economic Corridor. No, yung dito yan, no, yung mga economic zones, syempre mangangailangan din, bakit ito importante? Pero kasi first mover advantage. As I said, kung may first track sila doon, sila yung pwedeng maaring mauna, total, gano'n naman talaga yung track record nila. Sila palagi yung pinakamalaking investor ng bansa natin. At importante ito kasi AI, ayun yung patok na patok ngayon, no? Na yung mga semiconductors, yung mga electronics. So, kung programa kasi ng US government, di ba, na para i-diversify yung supply chain network nila sa buong mundo, hindi sila masyado dependent sa China. So, isa sa pinili nila yung Pilipinas, no? So, syempre, kung alam naman natin, dahil consistent yung track record ng Japan sa pag-invest sa atin. So, ayun, maaring makatulong din yon. Magkakaroon na tayo ng mga locators dito na sa high technology industries, no, related sa AI. Yun sa mga rare earths na yon, mga maaring sa electric vehicles na supply chain. So,
Yun, ayun yung mga bago yun, no? Kasi magkaka-technology transfer. Kasi may kayat yung, siyempre, yung mga US na, kasi Paxilica, di ba, since US program yun. So, maaaring sila yung mauna dito. Isa sa mga mauna rin, mga US investors, mga high-tech industries nila, yung Magnificent Seven na tinatawag, no, yung mga yung pinakamalalaking tech companies, no, sa buong mundo. O pati mga Japanese investors kasi kasama rin sila sa supply chain din mga like-minded na allies din naman ng US together with Japan and the other developed countries. So, pupunta sila lahat dito, no? Magka-clustering effect yan. 'Di ba? Tapos pati yung mga, well, not only them, pati yung mga competitors din nila kasi makikita nila yung 'di ba, yung advantage of diversifying their supply chains nga naman, no? Parang ginagawa ng US, no? So pati Japan maring gawin din 'yon, no? Kahit noon pa, bukod sa automotive, syempre electronics, yan na kasi electronics na kasi pinakamalaking exports and imports ng bansa natin So, ayun ang tapos syempre patuloy yung technology transfer. Kahit yung mga kahit mag-competitors sila, from like-minded nations naman, clustering sila, pati mga suppliers sila, maaaring mag-locate na rin dito. So, yan, new frontier yan. Kung panibago, sakto yung timing, yun ang Tapos, syempre, on top do sa what's already existing, tsaka high level yan kasi important rin, I've been also to various roadshows, say, with foreign investors like in Tokyo, in Japan, no? So, may mga common, maganda kasi ito dahil this is a state visit by the Philippine leader, first time for so many years. Importante po yan kasi, yung, alam ba, meron po kasing mga, well, I'm glad na na-address yung mga importanteng common feedback and issues ng mga investors, especially from mga foreign investors from Japan. Bago yung when it comes to taxation, no? Yung may mga agreement to prevent yung double taxation. Kasi minsan mga common concerns po yan ng mga locators, no, mga Japanese investors. Kasi they have to deal with the local iba-ibang local na mga ahensya, no. So ito, at least klaro yung mga mga batas pagdating sa taxation, bibigyan na reassurance from the top yan, no? So, lalong yun, parang siyempre pinakinggan na rin yung, minsan may mga common feedback din regarding the cost of doing business, and so on, and so forth. So, makatulong po yan. Maganda po yan sa bansa natin. Opo. Sir Mike, sa state visit din po ni Pangulong Marcos, nakalap niya yung pangakong nasa higit 4 billion pesos na expansion project ng isang Japanese company na nakatuon po sa paggawa ng mga electronic vehicles. Ano po yung nakikita natin na magandang epekto nito sa transportation sector, lalo't nasaksihan po natin yung impact nitong mahal na presyo ng langis? Dyan talaga papunta. Yan ang opportunity Bukod sa AI, yan, yung electric vehicles, yung supply chain yan. Yung Glacial, no? Yung tulad ng, siyempre, ngayon, patok yan, no? Kita natin yan mula nung war on Iran and on the Middle East for more than 3 months already since February 28. So, dumami yung demand sa EVs and the hybrid vehicles kasi lalo nag-spike yung presyo ng diesel. At some point, may doble yan, almost triple since the pre-war levels. Pero ngayon, may rollback na, pero mataas pa rin. So, it's like, pa rin, no? Still up by kung mga nasa 80s to 90s pesos per liter, no? Pinanggalingan yan, mga 50 pesos lang So, malaki pa rin yung, malaking tulong kasi yung mga tao, yung demand lumalaki yung share, no? Ng total sales sa mga sasakyan ay yun hybrid, mga electric vehicles. Syempre, yung biggest automaker in the world, galing Japan, di ba? Tapos rin sila, may leading position din sila pagdating sa mga hybrid vehicles. So malaking tulong 'yon kasi dapat talagang papunta na yung buong mundo doon yung sa supply chain, yung mga suppliers. So indeed, it's very important also yan, high level na state visit yan. It's very timely, no?
more of them, pati yung mga suppliers din nila, yung mga supply chain din nila. Kasi sama-sama yun, nagka-clustering effect sa mga economic zone natin. So that would be very good. Yun ang welcome yung mga ganyang klaseng That's the way to go into the future. No? Yung demand ng mundo, dyan talaga papunta. Kahit mapa dito sa Pilipinas at sa buong mundo, like yung total vehicles is more than 20% na ng bagong sasakyan. And at some point in the coming years, mga maaring umakyat ka to 30, 40, if not even 50% ng total vehicle sales dito sa bansa natin at mga karating bansa at sa ibang bansa sa buong mundo. So, malaking opportunity po yan to be part of that supply chain for EVs and hybrid vehicles, lalo na yung mga Japanese kasi sila yung being among the biggest automakers sa buong mundo. Marami nga pong nilagdaan na kasunduan ang Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Ano po rito yung agad na mapapakinabangan at mararamdaman ng karaniwang Pilipino? Well, trabaho po, yung number one. Kasi yung mga kababayan natin, pag oras na, dati na naman ginagawa nila yan di ba? Sila na yung pinakamalaking investors natin sa mga factories, production facilities, no? Lalo yung mga industries. Kasi siyempre, may incentives yan sa eco-zones, no? Nandiyan kasi yung mga incentives natin, yung mga create more. Diba, mas mababa yung access, no, to sa mga locators, no. Bumaba na nga dahil nga sa create more, bumaba pa yan to 20%. At syempre yung mga mas clarified na yung mga incentives when it comes to yung related sa create more, yung mga tax deductible, pati rin yung mga pati rin yung mga yung klaro na yung when it comes to the application ng VAT sa mga export related industries at foreign investments na malakas mag-export. So, yun. Siyempre, dati na silang one of the biggest employers, no? When it comes sa pag niranggo mo yung iba-ibang bansa sa buong mundo. Nagdagan pa yan. Kasi, at the very least, yung mga expansion project ng mga heavy industries to that are labor-intensive also, no? Tapos, yan, yung mga heavy industries, like may mga shipbuilding, syempre, yung nasa supply chain pa rin ng yung mga heavy industries like electronics, mga consumer electronics and appliances, mga automakers, mga mga related din sa high-tech industries, no? Mga piyesa niyan, yung mga chips, and so on and so forth, no? Yung mga pyesa ng mga sasakyan, pyesa ng iba-ibang mga produkto na yung mga durable goods, yung mga tinatangkilik na produkto ng buong mundo, no? Kasi yun yung reputation ng Japan na high quality, high tech. So, yan, maglilikaya na maraming trabaho, lalo na yung mga bago na frontier na lalo na yung papunta tayo sa mga AI. Yan, maglilika, ramdamin ng mga kababayan natin. Dami yung produkto dito, dami din yung trabaho, at yung ibang opportunity, syempre, pag nandito sila, magko-construct yan. Mag-set up shop sila, kukuha yan ng mga local suppliers, no? May local supply chain, makikinabang din yung local industries natin. Marami iba-ibang ibang pagkain. Like, for instance, bukod sa heavy industry, yung Japan, pag may market ng Japan, ang Pilipinas ang biggest supplier ng saging, yung mga fresh bananas, no? Mga tropical fruits, mga mangga, mga pineapples, pati yung mga tuna, etc. Sir Mike? Opportunity doon, agricultural export. Yes, please. Sir Mike, isa nga po doon sa mga kasunduan na napaigting pa ay yung Memorandum of Agreement sa kooperasyon sa agrikultura. At dito nga po ay posibleng makapag-export pa yung Pilipinas ng mas maraming high-value agricultural products. Paano po ito makakaapekto sa paglakas naman po ng domestic currency at sa ekonomiya po ng ating bansa? Kasi export-oriented itong mga to, no? Yung mga investments ng mga Japanese investors sa ating bansa. So, kumikita yan ng dolyar, no? Kasi binibenta yan. Siyempre, part yan ng global supply chain na dinadiversify din nila, no? Hawig din ngayon sa ginagawa ng US sa high-tech industry. So, nadami rin yung yung kita na in dollars, no? Yung lalo na, tama yung pinointot mo, bukod sa, kasi siyempre sa electronics, for a very long time, many years and decades, electronics ang biggest imports and exports din natin, no? So may yung value added din doon when it comes to labor. So
Tapos, lalo na yung agricultural exports. Kasi, yan yung mga neighboring ASEAN countries natin, agricultural 5 times. So, it's a low-hanging fruit na lalo pa natin paigtingin yan, i-diversify natin at pagtuunan natin ng pansin, yung export industries natin, siyempre spearheaded pa rin ng bansang Japan at yung mga allied countries natin, no? Kasi, I've been talking to many mga Japanese chambers, no, here in the Philippines, no, kahit yung mga nasa probinsya tulad sa Davao, example, kasi nandun yung feedback nila for a very long time. Nandito yung source ng raw materials and yung mga tropical fruits, no, and they have the large market there in Japan. True enough, kung pumunta ka sa Japan, leading position yung mga in-export natin ng yung mga Cavendish na bananas, no, pati yung mga pineapples, yung mga binanggit natin kanina, mga mangoes, mga tuna, and so on. So, at marami pang iba, coconut oil, at yung mga produkto ng yung mga iba pang industrial yun, yung mga coconut-related products na ginagamit din ng mga heavy industries sa Japan, and so on and so forth, no? Kasi, yung mga inputs yan ng mga raw materials, na pwedeng, kasi relatively mas mura dito, and they have the market there in Japan. So, win-win pareho, di ba? Win-win pareho. So, ayan ang opportunities at dadaming dollar earnings, so makakatulong yon. At least man lang, kasi if we are to promote the export industry, paramihin natin yung kinikita nating dollars from exports, syempre, number one patron and buyer natin, one of the biggest, yung Japan pa rin. Dahil best friend ng Pilipinas yan Bukod doon, yung tulong na binibigay na for many years, tignan niyo yung mga assistance program, kahit sa mga high-tech, pagdating sa disaster management and prevention, yung mga high-tech na mga gamit, yung mga ginagamit ng mga, halimbawa, ng mga Pag-asa, mga PIVOX, marami pang iba, no? Yung mga tulong na pagdating sa technology na yan, agrikultura, maraming tinutulong yung Japan, yung mga technical assistance. Kita mo, gulat ka lang, maraming proyekto from all over the Philippines. Bukod sa infrastruktura, tulad ng mga tulay, kahit yung mga high-tech na gamit, no? Kita mo, makikita mo yan, funded by the government of Japan. So, ganun ka-importante yung samahan natin. Kaya, consistent lahat yun, no? Holistic parang best friend talaga ng Pilipinas yan. At ayun yung sources ng opportunities pa rin ng bansa natin going forward. Kaya mas maganda itong mga high-level na state visit na to, yung magre-reaffirm, maaaring lalo pa madagdagan. Very strategic yan. At yun, going forward, talagang true thick and thin, palagi silang nandyan para sa atin yung bansang Japan. Okay po, tama kayo, Sir Mike. Best friend ng Pilipinas ang Japan. So looking forward ang lahat sa bunga ng pagbisita doon ng Pangulong Marcos Jr. Again, maraming salamat, Ginoong Mike Ricafort, Chief Economist ng RCBC.